A blessed Sunday to everyone. Amen. I-ready natin ang ating mga sarili sa napakahalagang gawain about our Lord's Supper, pakibahagi sa banal na hapunan ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Bible sa Exodus chapter 12, verse 13. Exodus 12:13. Ang sabi diyan, when I see the blood, I will pass over you. Pag nakita ko yung dugo, sabi ni Yahweh, lalampasan ko kayo. Ang mga pangungusap na yan ay kanyang binanggit ng kanya nang ibababa. Ang pinaka-sampung salot, the final plague sa Egypt, na kung saan lahat ng panganay ay mamamatay kung walang makitang dugo ang Diyos sa bawat amba ng pintuan. Kaya nga po ito yung ating pag-uusapan, the significance of the blood of Jesus. Ang kahalagahan ng dugo ng ating Panginoon Yesus. Magigibahagi po tayo sa banal na hapunan ng ating Panginoon Yesus mamaya. Kaya ito po'y napakagandang pagkakataon para ating pong i-meditate at pagbulay-bulayan yung kanyang sakripisyo, yung kanyang ginawa sa krus. Napakahalaga maintindihan natin yung ano ba yung nakapaloob sa dugo ni Jesus. Bakit sinabi ni God, when I see the blood, I will pass over you. Ang verse na yan ay tumutukoy kung paano nakaligtas sa kamatayan ang lahat ng mga panganay na lalaki ng mga taga-Hebreyo. Na kung ang dugo ng batang tupa o kordero nakalapang pinatay noon, ang tawag doon ay Passover Lamb. Actually, yung ating ginagawa, parang ganoon din po ngayon. Sinelebrate ni Jesus yung Lord's Supper during the Passover. At namatay siya during Passover celebration. Na kung yung dugo ng tupa ay pwedeng magligtas, gaano pa kaya ang dugo ng anak ng Diyos? Amen? Na pwedeng magligtas, magpatawad, at magpalaya sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alibas si Jesus, yung tupa doon, yung lamb, yung tupa, yung kordero na batang tupa, yung po'y tumutukoy kay Jesus. Kaya sabi sa John chapter 1, verse 29, 1:29, nakita siya ni John the Baptist, si Jesus naglalakad. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hallelujah. Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Now, what's with the blood of Jesus? Ano bang nandoon? Ano bang meron sa dugo ng ating Panginoon Hesus? Bakit kaya niya itong magligtas? Bakit napakahalaga nito sa Diyos at sa atin? Ang sabi sa Revelation chapter 12, verse 11, tumutungo ito sa final battle, about the devil, the dragon. And paano nagtagumpay ang bayan ng Diyos? Ang sabi niya sa Pahayag 12:11, nagtagumpay sila. Tayo po yun. Laban sa kanya, sa Diablo, sa matandang dragon, sa pagitan ng dugo ng kordero. Kasi kumisa parang hindi natin ganong random yun eh. Kasi madalas ay hindi natin naunawaan talaga. Bakit mahalaga ito? Kaya sabi niya rito, nagtagumpay sila sa pagitan ng dugo ng kordero. The blood of the Lamb is enough to defeat the devil. The blood is enough to defeat
all our enemies. Amen? Kaya sabi niyan, at sa magitan ng salita ng kalang patotoo, yung mahalaga yung ating words. At hindi nila pinahalagahan ang kalang buhay sa harap man ng kamatayan. Kasi nabubuhay tayo para kay Jesus. For me, to live is Christ, and to die is gain. Now, the blood of Jesus is a weapon. Sabihin nyo, the blood of Jesus is a weapon. Ang dugo ni Jesus ay sandata. Makapangyarihang sandata natin sa buhay. The blood of Jesus is a protection. Yan po'y nag-iingat sa atin. The blood of Jesus erases all our sins. Amen? Yung nakaraan mo, wala na. Lahat ng ating kasalanan, binura na, nabura na sa pagitan ng dugo ni Jesus. Kaya nga po, dapat natin maintindihan that the blood conquers everything. Sabi nyo, the blood of Jesus conquers everything. Pag naintindihan natin to, matatanggal yung limitasyon sa ating pong mga buhay. Kaya dapat ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya, hindi lang nakabatay sa ating emosyon o sa ating nararamdaman. Maybe right now, parang pag binabagay yung blood, parang wala tayong nararamdaman. When I mention the blood, as if it is nothing. Diba? Kasi most of us, binabase lang natin ang ating relasyon sa Diyos pag meron tayong nararamdaman. Pati sa worship. Pag yung favorite song mo, hindi pinaawit, parang hindi ka na-bless. Diba? Parang hindi ka nag-worship. Kasi gusto mo, meron kang maramdaman. Now, hindi naman po dapat doon nakasalalay ang ating pananampalataya. Dapat ang ating pananampalataya nakasalalay at nakapundasyon sa katuruan ng salita ng Diyos. Ayon sa doktrina, ayon sa katotohanan, our faith should be established in the biblical truth or doctrines. Amen? Biblical truths or doctrines. Ano ba yung totoo? Now, doon lang susunod yung nararamdaman. Kaya itong ating pag-uusapan, madalang itong ituro. Kasi pag sinabi yung dugo, marami sa atin takot sa dugo. Ayaw natin ang dugo. Pero nga tayong blood donation. Marami sa inyo ayaw mag-donate ng dugo. Di ba? Takot tayo. Pero sa Diyos, napakahalaga ng dugo. Now, kung hindi natin alam kung gaano kahalaga ang dugo ng Panginoon Hesus, hindi natin lubusan may enjoy ang matagumpay at malayang buhay na galing sa Kanya. We need to understand the significance of the blood. Sabi nyo, the significance of the blood. Ang kahalagahan ng dugo ni Jesus. Ano ba ito? Una, ito ang tanging pantubos ng ating mga kasalanan. Without the blood, without the shedding, no forgiveness. Walang kapatawaran. Kaya mamaya, yan ang ating isa-celebrate. No? Pag-ipagdiriwang. Sabi nga sa unang Pedro 1:18 at 19, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa magitan ng bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak. Mahalaga yung ginto. Mahalaga yung mga pilak. Pero hindi yan ang ginamit ng Diyos. Hindi siya nagbayad ng pera, ng salapin, ng dolyar, ng euro para tayo maligtas. Ang pinantubos sa atin ay dugo ni Jesus. Amen. Ang sabi riyan, kundi sa pagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Kaya itong ating gagawin, a reflection yan of our redemption. Sabi nga sa
mga gawa. Acts chapter 20 verse 28. Sabi niya, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pansinin niyo naka-underline. Ewan ko naka-underline dyan. Hindi, no? Okay. Ano sabi riyan? Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa magitan ng sariling dugo. So, binabagit dito, ang pinantubo sa atin, hindi ordinaryong dugo. Dugo ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay Diyos. Ang dugo niya ay dugo ng Diyos. Hindi siya galing kay Adan. Hindi galing yung dugo ni Jesus kay Adan. Wala siyang ama sa lupa. Ang kanyang pagkapanganak, pagkalikha, ay sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. No? Yung kanyang pagiging laman, pagiging tao, nagmula yan kay Mary, no, na anak ni David, no, ni Jose, okay? Galing sa lahi ni Abraham. Okay? Kaya, hindi ordinaryong dugo yan. Dugo ng Diyos. Kasi kung ordinaryong dugo lang, walang saysay. Kung dugong galing kay Adan, contaminated. May kasalanan. No? Hindi sapat na siya mamatay lang. Kailangan yung dugo. Para yung sa binasa natin kanina, when I see the blood. Hindi sapat patayin yung kordero. Yung tupa. Dapat yung dugo mula doon sa tupa, ipahid at makita ng Diyos. When I see the blood. Maaring tayo hindi mo randam at wala kang nakikita ng dugo. Pero ang mahalaga sa buhay mo, nakikita ng Diyos, yung dugo ng kordero ay nakapahid sa iyo. The blood is applied in your life. Amen? Yung dugo. Hindi mo nakikita yan. Hindi mo nararamdaman. Pero si God, nang manampalataya ka kay Jesus, magsuko ka ng buhay sa ating Panginoon Jesus, yung dugo ay napahid sa iyo. At nakikita ng Diyos ang dugo sa bawat isa. The blood of the Lamb. Kaya nga, ang pinantubos, dugo ng Diyos. Hindi kayang bilhin ng salapi, ng ginto, ng pilak. Ito, pangalawa, bakit mahalaga ang dugo? Anong nakapaloob dyan? Ito ang katibayan ng bagong kasunduan. In other words, yung unang kasunduan, the old covenant, hindi umepekto. Ang tao makasalanan pa rin. Ang tao alipin pa rin. Ang tao nasa sumpa pa rin. Kaya nangailangan ng bagong kasunduan. At doon sa banal na hapunan, in-establish ni Jesus yung bagong kasunduan o bagong tipan o new covenant. Ang sabi sa Mark 14:23 and 24, this is the Lord's Supper. Pagkatapos kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila sa 12 at uminom silang lahat. Sinabi niya sa kanila, ito ang aking dugo. So yung kupang yon, tumutukoy, sumisimbolo, kumakatawan sa kanyang dugo. Amen? At yan ang ating gagawin mamaya. Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa maraming tao. Ito ang katibayan ng bagong kasunduan ng Diyos at mga tao. Kaya every time we participate, we celebrate the Lord's Supper, we remind God, and we are being reminded of this new covenant, yung ating bagong kasunduan sa Diyos. Amen? Ano yun? Biyaya, kapatawaran, kaligtasan, bagong buhay na galing kay Kristo. Wala na sa ilalim ng sumpa ng kautusan. Tayo ngayon ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Bagong kasunduan. Hindi na batas, kundi biyaya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Pangatlo, ito ang nagbibigay sa atin ng walang hanggang kaligtasan, katiyakan.
at kasiguraduhan na ang ating kaligtasan ay hindi temporary. Ang ating kaligtasan ay hindi nawawala. Ito'y walang hanggan. Ang sabi riyan sa Hebreo 9:12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. Ang binabanggit dito yung sa langit, hindi yung sa lupa. No? At yu'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo. Pansinin ninyo, hindi enough yung siya'y namatay. Kinakailangan dala niya yung dugo. Kasi in the Old Testament, para makalapit sila sa Diyos at mapatawad, yung pinaka-high priest, magdadala ng dugo at pupunta doon sa pinaka-kabanal-banalang dako. At yun ay ipapahid niya. No? I-offer niya para sa mapatawad at lahat ng tao. Si Jesus walang kasalanan. No? Siya yung pinakapunong pari natin at siya rin yung handog. At doon sa pagitan ng kanyang minsanang paghahandog ng kanyang dugo, lubusan tayong napatawad. Amen? Sila sa Old Testament, every year, ginagawa, paulit-ulit. Pero wala. No? Hindi talaga nakapag-aalis. Pero ang dugo ni Jesus, kayang maglinis ng lahat ng karamihan. Kaya sabi riyan, kundi sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Sarili niyang dugo. So, napansin niyo sa Bible, mula pa lang sa Genesis, binabagin ang dugo. Hanggang sa Book of Revelation, blood, blood, blood. Nang magkasala si Adan at si Eva, hubad sila, nawala yung glory. Nakita nila, hubad sila. Kumuha sila ng mga daon ng igos at ginawang pantakip. Pero dahon lang yun. No? Ang ginawa ni God, pumatay ng tupa at binihisan sila. Pag may pinatay, may dugong dadanak. Amen? Kaya tayo para matakpan ang ating kahihiyan, ang ating kahubaran, ang ating pagiging makasalanan, may pinatay, may namatay, may dumanak na dugo. At dahil doon, nalinis tayo ng dugo ng kordero. Nalinis tayo ng dugo ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya, pang-apat, ito lamang ang dugo ng Jesus, ang tanging makapag-aalis ng galit ng Diyos sa atin. Bakit lumabag tayong lahat nagkasala? Ayaw mong magalit ng Diyos, galit siya sa kasalanan. No? Sabi nga riyan sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pag hindi karapat-dapat, hindi man matingnan. Malayo sa Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, ituduro niya tayong matuwid sa magitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. So, tinubos tayo. At ang sabi ng 22, nilinaw. 25, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin. Akala ng mga tao, natutuwa ang Diyos. Mahal na Diyos ang lahat ng tao. Pero hindi siya natutuwa. Mahal niya, pero galit siya dahil sa kasalanan. Hindi siya, pero dito sabi, galit sa atin, di ba? Galit ang Diyos sa tao. Nang sa ganoon, mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pagitan ng kanyang dugo, ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Ginawa yun ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Nung una'y nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao, kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. So nagtimpi ang Diyos. Dapat parurusahan na tayo. Ngayon, pinatunayang tama ang kanyang pagtitimpi. Bakit?
may dumating ni Jesus, may namatay sa krus, may nagbayad ng ating kasalanan, may nagtubos sa atin, may naghugas ng ating kasalanan, at may nag-alis ng galit ng Diyos sa tao. Ano yon? Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Kaya si Jesus, sinasabi sa Book of Revelation, that bago pa nilikha ang sanlibutan, siya'y pinatay na. In other words, in the eternity past, pinlan ng Diyos, nakita na niya na si Jesus ay magkakatawang tao, mamamatay para sa atin. No? Kaya nasabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang kanyang anak. No? Kaya nang ibabaw ang pag-ibig ng Diyos, ang awat habag ng Diyos, dahil kay Jesus. Amen. Kaya, sabi ni Satanas, ang tao hindi karapat-dapat, makasalanan, patayin mo na. Sinasabi ng kautusan, pag lumabag ka ng isa, nalabag mo na lahat. Dapat isumpa, parusahan. Pero hindi ginawa ng Diyos ang parusa. Amen. Anong ginawa? Nagtimpi siya. Sapagkat meron darating na tagapagligtas. Meron darating na tutubos sa atin. Walang iba kundi si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Siya ang nag-alis ng galit ng Diyos sa atin. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, si Jesus ay naging kasalanan. At siya'y sumigaw, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Hindi sinabing, Ama ko, kundi Diyos ko. Sapagkat sa mga panahon yun, sa mga sandaling yun, yung galit ng Diyos ay napunta lahat kay Jesus. Kaya doon sa Garden of Gethsemane, nag-pray siya, Ama, kung maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. 3 beses for the first time. 3 beses nag-pray si Jesus, nakikiusap kung maaari. Bakit? Ano ba yung nasa sarong yun? Bakit napakahirap inumin? Bakit napakabigat para kay Jesus na ito tanggapin? Sapagat ang laman ng sarong yun ay ang galit ng Diyos sa tao na mapupunta sa Kanya. Hindi din gaano naintindihan ng dugo. Kaya hindi ganun kahalaga sa atin kung minsan. Pero pag wala yung dugo, walang mag-aalis ng galit ng Diyos sa tao. Kaya doon sa krus, lahat ng galit ng Diyos, binuhos kay Jesus. Diyos ko, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Nagdilim ang kalangitan. Nagdiwang ang demonyo, ang diablo. Ang anak ng Diyos ay naging sumpa. Naging makasalanan. At ang kanyang dugo'y dumanak mula doon sa Garden of Gethsemane hanggang doon sa Golgotha. At ang dugong yon ang pumawi ng galit ng Diyos. Hanggang isigaw niya, Tetelestai, it is finished. Naganap na. Nang makita niyang naganap na ang lahat ng nasusulat, naialay na niya ang kanyang buhay, naganap na. Kaya, yung pagkatimpi ng Diyos sa atin, galit na galit siya, pero nagtimpi. Hindi niya winasak ang tao. Nagtira siya. Noah, mga anak, nagsimulang muli. Ngayon, kasama tayo doon. Kinahabagan tayo ng Diyos dahil kay Jesus. Nakita na ng Diyos Ama, in the eternity past, may Kristong mamamatay, mag-aalay ng kanyang dugo para sa atin. Kaya sabi sa verse 26, isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Kasi sinasabi, God, you are unjust. Bakit di mo parasahan ng tao? Pero matuwid siya. Bakit? May dumating na Kristo ang matuwid. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya, maging sa pagturo niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Kristo. Tingnan niyo, wala tayong ginawa. Si Lord lahat, si Jesus lahat ang gumawa.
And then because of that sacrifice, because He offered His blood, tinurin tayong matuwid. Ginawa tayong matuwid. At walang nilabag ang Diyos na injustice. Amen? Matuwid siya na gawin tayong matuwid. Sapagkat yung matuwid ang kanyang anak ay namatay para sa atin. Kaya nakikita mo ang sarili mo, hindi pa ako matuwid. Bishop, marami pa akong kasalanan. Marami pa akong pagkukulang. Totoo naman yan, di ba? Marami sa atin may pagkukulang pa. Pero doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ating pagkukulang, lahat ng ating kasamaan, lahat ng ating pagiging pasaway, inako ni Kristo. At ngayon, dahil kay Kristo, pwede kang ituring na matuwid ng Diyos na hindi niya nilalabag ang hustisya, ang katuwiran. Tinuring siyang matuwid. Sabi ng 27, kaya wala tayo may pagmamalaki. Napatawag ka ngayon, naligtas ka ngayon, naging banal ka, dahil lang yan kay Jesus sa biyaya. Wala tayong may pagmamalaki dahil ang pagturing sa atin na matuwid ay hindi sa pagitan ng ating pagsunod sa kautusan, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus. Hallelujah! Amen! Ang liwanag, ang ating pagiging matuwid sa pagitan, hindi sa pagsunod ng kautusan, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ito, hindi na ito kasama sa verse, dinagdag ko ito. No? Ang dugo ng Panginoong Jesus ang nagbigay kasiyahan sa katuwiran ng Diyos. Na wala ang galit ng Diyos dahil sa atin, dahil, yan, very good, sa dugo ni Jesus. Nasiyahan ng Diyos. Yung pagpatay nila ng mga tupa, kambing, baka, hindi. Ang nagpaalis ng galit ng Diyos sa atin. Ang sakripisyo ng kanyang anak, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pakisabi sa katabi mo, hindi galit ang Diyos sa iyo. Wala na siyang galit sa iyo. Napatawad ka na, naligtas ka na. Amen? Now, magtatapos na po ako. Paano natin mararanasan ang kapangyarihan ng dugo? Sabi ni God, when I see the blood, I will pass over you. In other words, pag may dugo, ibig sabihin may namatay na. Amen? May namatay na, may nagdusa na. So, kinakailangan gawin lang, paniwalaan mo. Sundin mo lang. Sila sumunod na niwala. Sa Old Testament, sumunod sila pumatay ng tupa. Yung dugo pinahid sa amba ng pintuan. Sa atin naman ngayon, may namatay na. Si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ang kailangan lang ngayon, manampalataya. Lumapit kay Jesus. Magsuko ng buhay sa Kanya. Hindi reliyon. Manalig ka ng buong puso sa Kanya. Yakapin mo si Jesus. Amen. Sampalatayanan mo siya. Doon natin mararanasan ang kapangyarihan ng dugo. Believe that the blood redeems, secures, and restores. Paniwalaan mo na may babalik muli yung mga na tayo'y secure, ligtas, tiyak. Kung paano sila secure, habang nasa loob ng bahay, may dugo sa labas, sa kalang amba, yung kamatayan ay hindi pumasok. It restores, it redeems. The blood recovers all that was lost. Ang sabi sa Zacarias, chapter 9, verse 11 to 12, sinabi pa ng Panginoon, tungkol naman sa inyo, mga taga-Israel, palalayain ko ang mga nabihag sa inyo. Sila'y parang mga taong inihulog sa balon na walang tubig. Palalayain ko sila dahil sa kasunduan ko sa inyo na pinagtibay sa magitan ng dugo. Pasin nyo, even in the Old Testament, God honors the blood covenant. God recognizes the importance of the blood covenant. Yung tipan, pinagtibay, kasunduan, tipan,
sa magitan ng dugo. Doon sa krus ng Kalbaryo, na pagtibay ang bagong kasunduan. Mamaya, habang hawak mo ang tinapay at saro, be reminded sa bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo. Amen? Ang naaalala niya, hindi yung ating kasalanan, hindi yung pagkukulang ni Israel. Ang naaalala ng Diyos, hindi rin yung ang iyong pagiging magaling o maganda. Wa-effect pala yun. Ang naaalala ng Diyos, yung kasunduan sa magitan ng dugo. Amen? Pag lumalapit ka, pag nagpe-pray ka, Father, thank you. Because of the blood, I have entered into a new covenant with you. And now, I am your son. Dahil sa dugo mo, ako ngayon ay pumasok na sa bagong kasunduan. Ako ngayon ay anak mo na. Ako'y pwede nang manalangin, humigi. Ako'y napatawad na sapagat ako'y meron ng bagong kasunduan sa iyo dahil kay Jesus. Naunawaan ba natin, mga kapatid? Pasinin natin, ano ang nangyayari? Sabi sa verse 12, kayong mga binihag na umasang mapalaya, bumalik na kayo sa inyong mga lugar kung saan ligtas kayo. Sinasabi ko ngayon sa inyo, na ibabalik ko ng doble ang mga nawala sa inyo. No, ang ganda nito. Saan sila babalik? Saan lugar? Ito'y hindi lang tumutukoy sa lugar sa Promised Land. Tumutukoy din po ito sa bagong kalagayan. Yung kasunduan, bagong kasunduan. Ano yon? Yung kalang covenant kay God. Yung kalang kasunduan sa magitan ng dugo. Tayo makababalik lang sa Diyos pag tayo pupunta sa ating kasunduan. Bagong kasunduan ng Diyos. The blood of the new covenant. Amen? The blood of the covenant is a stronghold. Tanggulan yan. Ligtas tayo dyan. Kaya nga po sa aking pagtatapos, have faith in the blood of Jesus. Have faith. Ang sabi nga sa Hebreo 12:24, sinigay ko kanina yan, next. Sabi diyan, lumapit kayo kay Jesus. So ang dugo ay na-apply sa atin pag tayo lumapit kay Jesus. Kasi siya ang Misaya, anak ng Diyos. Siya ang namatay sa krus. Dugo niya ang pinantubos. Hindi tayo lumapit sa bundok. Hindi tayo lumapit kay Moses. Hindi tayo lumapit sa reliyon. Kay Jesus tayo lumapit. Kaya ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi ito exclusive. Na para sa isang sekta lang o reliyon na pag ikaw ay hindi miyembro, hindi kaligtas. No, ang kaligtasan ay na kay Jesus lang. Ang lahat ay pwedeng lumapit sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Huwag kayong matakot. Ang iba ko, pag wala ka sa iglesia, hindi ka naligtas. Now, meron dalawang klase iglesia. Iglesyang gawa ng tao at iglesyang totoo na katawan ni Kristo. Alam niyo ba, pag ikaw ay nagsuko ng buhay kay Jesus, naniwala sa mabuting balita, automatic bahagi ka na ng totoong iglesia. Hindi ka nagpa-member sa reliyon. Na ano ba yung na kay Jesus? Kaligtasan at buhay na wala hanggan. Kaya sabi riyan, lumapit kayo. Pakikurin mo, anak, 12:12. Hebrews 12:24. Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan natin. Yun po yung New Covenant. Sa bagong, kasunduan. Ang daming talata sa Bible, di ko lang pwede ipaliwanag, kulang tayo ng oras. Basahin niyo lang nyo sa Hebrews chapter 9. Buong Hebrews chapter 9, pag binasa niyan, makikita niyo yung bagong kasunduan. Okay? Now, ang kasunduan ito'y pinagtibay ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa dugo ni Abel na humihingi ng katarungan. Alam mo, pag binasa mo sa English, ang binabagi niyan, the blood speaks better words, better things than the blood of Abel. Ano ba yung sinisigaw na dugo ni Abel? Di ba pinatay siya? Anong sinisigaw niya? Hustisya, katarungan. Huh? Kawawa ako. Kailangan ko ng katarungan.
Nagrebelde ako, pinatay ako. Pero ano bang sinisigaw ng dugo ni Jesus? Mas mabuti sa dugo ni Abel. Ano ang sinisigaw ng dugo ni Jesus? Kapatawaran. Amen? Forgiveness, redemption, restoration, healing, victory, and favor. Ang ganda sa The Passion Translation ng sabi riyan, and we have come to Jesus, who established a new covenant with His blood sprinkled upon the mercy seat. Ayun, yung sa langit yun. Yung luklukan ng awa. Kanyang binisik ang kanyang dugo doon. Blood that continues to speak from heaven. Anong sinasabi? Forgiveness. A better message than Abel's blood that cries out from the earth, justice. But ang sigaw ng dugo, ang dugo ni Jesus, kung yung dugo ni Abel nagsasalita, ang dugo ng ating Panginoon Jesus ay nagsasalita mula sa langit hanggang ngayon. Kapatawaran, kapatawaran, kapatawaran. Hallelujah! Kapatid, napatawad ka na dahil sa dugo ng ating Panginoon Jesus. The blood speaks. The blood satisfies. The blood saves. The blood is sufficient. The blood secures. Amen? Hallelujah. Manalangin po tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dalangin namin, Ama, sa tulong ng iyong banal na Espiritu at ng mga salita mo na aming binasa, lubusang kaming maliwanagan, maintindihan ang kahalagahan ng dugo ng aming Panginoon Jesus. The blood of Jesus is a weapon, is a protection. The blood of Jesus conquers everything. The blood satisfies your justice. The blood saves us, cleanses us from all our sins.